Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, Ikaw ang Diyos na nakakaalam ng mabubuting panukala para sa amin at para sa aming ikabubuti. Dumadalangin kami na patuloy mong buksan ang aming pananaw, O Diyos, sa napakagandang plano mo sa buhay namin, sa lahat, O Diyos, na nais mong kabutihang, O Diyos, na gagawin po sa amin. Buksan mo, Lord, ang aming paningin sa iyong magagawa, O Diyos, sa bawat isa po sa amin, nang malubos, O Diyos, ang aming kagalakan. Sa aming pagtitipon muli sa iyong banal na harapan, kami dumadalangin, Dakilang Diyos, patuloy mo kaming samahan. At ang mga salita mo magpapasigla sa amin, magpapalakas, ay patuloy salita, Ama, na ihatid mo po sa puso po namin, na siya naming taglayin sa aming paglisan sa dako po nito, upang patuloy kaming makapamuhay, anumang aming gagawin ay magawa namin ayon sa iyong kalooban, upang ang karangalan ay patuloy namin maibigay sa iyo, Diyos. Kasihan mo kami na iyong banal na Espiritu upang maunawaan namin, O Diyos, ang salitang hatid mo sa amin, sa ngalan ng Panginoong Hesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Diyos ay pag-ibig. Purihin ang Panginoon. At ang salita ng Diyos ay ating tunghayan mula po sa pangalawang sulat ni Pablo sa aklat ng Korinto, Kabanata 4 at simula mga talata 16 hanggang sa talata ay 18. Kaya't hindi ako pinanghihinaan ng loob, bagamat humihina ang aking katawang lupa. Patuloy namang lumalakas ang aking espiritu. Ang bahagya at panandaliang kapighatiang dinaranas ko ngayon ay magbubunga ng kaligayahang walang hanggan at walang katulad. Kaya't ang paningin namin ay nakapako sa mga bagay na di nakikita, hindi sa nakikita, sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Ito po ang salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos. Palakpakan, papurihan natin ang ating Panginoong Heso Kristo. Glory to God, glory to Christ Jesus. Hallelujah. At sige po, pwede na po silang maupo. Muli isang mapagpalat magandang hapon po sa inyong lahat. At salamat sa ating dakilang El Shaddai at muli na naman ang kanyang mga salita ay ating mapapakinggan ngayon. Salamat sa biyaya ng buhay na binigay niya sa atin at panibagong kalakasan sa araw na ito upang patuloy tayo sa araw na to, sa dako nito na itinalaga sa atin ng Diyos na araw upang magpuri sa Kanya, patuloy tayo magsama-sama at maialay sa Kanya mga papuring nararapat sa araw pong ito. Amen. At higit sa lahat, ang Kanya mga salita na kung saan higit nating kailangan sa buhay po natin upang ang pagsasama ng Diyos ay patuloy po nating maranasan. Amen? Sapagkat ang tunay na biyaya sa buhay natin ay ang Kanyang pagsasama. Amen? Dahil makakamtan lang natin ang tunay na tagumpay sa buhay natin kapag ang Diyos po ay siya nating kasama. Amen? At dito po may sinasabi po sa ating binasa na kung saan mga kapatid ay dito po ang mga apostol po nito, ang mga lingkod po ng Diyos ay nabubuhay sila sa pananampalataya. At bilang mga taong nabubuhay sa pananampalataya, ang kanilang laging pinalalakas ay ang kanilang espiritu. Amen? Na kahit sinasabi dito, nangihina na yung katawan, pero alam po natin yung kanilang hangarin at naising magawa ang kalooban ng Diyos ay patuloy po nagagawa nila. Hindi sila nagkukulang magawa po ito dahil sa ang kanilang espiritu ay patuloy na lumalakas. Amen? Na ang pananampalataya ay paniniwala natin na mangyayari ang ating inaasahan. Amen? Mangyayari ang ating inaasahan, paniniwala na matutupad o may katiyakan na ang mga hindi natin nakikita ay darating. Amen? Mangyayari sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Na ang pananampalataya po, ito po ay ating na kung saan ay para bilang mga Kristiyano na nananampalataya sa atin, yung pananampalataya ay kasiguraduhan. Amen? Kasiguraduhan iyan sa buhay natin na anumang sinabi ng Diyos ay magagawa niya at gagawin para po sa atin. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo na kapag ang salita ng Diyos ang ating pinanghahawakan, hindi tayo mabibigo. Amen? Hindi kabiguan ang ating aanihin, hindi kabiguan ang ating matatamo, kundi katiyakan ng lahat ng sinabi ng Diyos. Amen? Ano po yung ating nakikita? Na ang sabi po dito sa ating binasa, ang sabi po dito, ang kanilang paningin ay hindi nakatuon sa nakikita. Kasi yung nakikita, ang dulot po ay panandalian. Pero yung hindi nakikita, ang dulot po mga kapatid ay walang hanggan. Na ang sabi nila, yung panandalian nito, yung sinasabi po dito ni Pablo, ang panandaliang kapighatian na dinaranas ko ngayon ay magbubunga ng kaligayahang walang katulad. Amen? Walang hanggan at walang katulad. Na natatanaw po natin dito na yung idinudulot po na kaligayahan ng mga nakikita ay may hangganan, pero yung may dudulot na kaligayahan ng hindi nakikita ay walang katulad. Amen. Saan kayo nakatingin ngayon? Sa nakikita o sa hindi nakikita? Eh di sa nakikita, brad, ang hirap tingnan kaya yung hindi nakikita. Ano? Ayan. Pero ang sabi nga po dyan, mga kapatid, yung mga bagay na hindi natin nakikita ay may katiyakan kung tayo may pananampalataya. Purihin po natin ang ating Panginoong Heso Kristo. Marami tayong nakikita, mga bagay na kung saan mga kapatid, ang higit sa lahat, ang madalas natin nakikita ay yung magagawa ng mga bagay na ating nakikita sa buhay po natin. Diba? Ano ang magagawa ng pera sa buhay mo? Marami.
Hindi lang ang pera nakapagbibigay ng ating pangangailangan, nakapagbibigay pa ng lahat ng gusto natin. Amen? Na ibibigay pa ang lahat ng gusto natin. Kapag ikaw may pera, hindi lang napupunuan ang iyong pangangailangan. Amen? Kaya natatanaw natin kapag tayo po ay yayaman, natatanaw natin na hindi lang matutugunan ang ating pangangailangan, kundi maging anuman ang ating gustuhin ay makakamtan natin. Amen? Kaya nakikita natin madalas kung anong magagawa ng pera po sa buhay po natin. Amen? Ng kayamanan sa buhay ng bawat isa sa atin, na hindi lang ito makakatugon ng ating pangangailangan, bagkus may ibibigay pa ang lahat ng gugustuhin po natin. Amen? Si Haring Solomon ay taong nabuhay na mayaman. Mayaman po si Haring Solomon, nabuhay po siya sa daigdig na to na mayaman. Alam niyo naman siguro kung gaano kayaman si Solomon. Di po ba? Sa asawa pa lang, 1,000 na, iwan ko lang. May tatapat pa doon. Yan. Dito po, mga kapatid sa ating Panginoong Jesucristo, pero may sinabi po si Haring Solomon sa aklat po ng mga ngaral, kabanata po 10, kabanata po 2, talata po ay 10. Ang sabi po ni Haring Solomon ay ganito, wala akong ginusto na hindi ko nakuha. Oh, wow. Amen. Ang sarap ng buhay na yon. Amen. Na ang sabi niya, dahil din sa karangyaan, kapangyarihan, mayroon siyang taglay nung nabubuhay siya sa daigdig na to. Ang sabi po sa aklat ng mga ngaral, wala akong ginustong hindi ko nakuha. Ang sarap ng buhay na yon. Amen? Na alam po natin na kapag taglay mo yung ganitong, pagdat sinabi natin ay mayaman ka sa pananalapi, masasabi mo na yung pera na yan ay nakapagbibigay din ng kasiyahan sa tao. Amen? Nakapagbibigay ng kaligayahan po sa atin sapagkat hindi lang napupunuan ang ating pangangailangan, kundi maging ang mga gugustuhin natin ay nakukuha po natin. Amen? Na yung mga mayroon ang iyong kapitbahay na mga bagay na kinaiinggitan mo wala ka, di mabibili mo rin. Amen? Makukuha mo rin, mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo dahil sa magagawa ng salapi sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Pero mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo, hindi masama yung pera. Kailangan natin iyan. Amen? Ang sabi nga lang naman, nagiging masama lang yung pera kapag inibig natin yan. Amen? Kapag na kung saan, kapatid, ay mas inibig natin yung pera o ang kayamanan kaysa ating Diyos. Diba? Kaya dito sa aklat po, sa Ebanghelyo po ni San Mateo, kabanata po ay 6, at talata po ay 20, may sinasabi po dito ang salita po ng Diyos na kung saan ay makikita natin kung ano po yung magagawa ng kayamanan sa buhay po natin. Ang sabi po, bakit kayo nababagabag tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano sumisibol ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila nagpapagal ni humahabi man. Ngunit ito ang sasabihin ko sa inyo. Maging si Solomon ay hindi nakapagsuot ng kasing ganda ng isa sa mga bulaklak na ito, bagamat napakariringal ng mga damit niya. Ang sabi ni Solomon, wala pa siyang ginustong hindi niya nakuha. Amen. Pero dito ipinapakita dito ng salita po ng Diyos na kahit magagara ang suot ni Haring Solomon, pero ang sabi po, hindi po nagawa na higitan ng kayamanan mayroon si Solomon ang anumang ginawa ng Diyos. Amen? Sa ngitan ng kayamanan ni Solomon, nakapagsuot siya ng magagarang damit, ang sabi po dyan, pero ang sabi po dito mga kapatid, hindi siya nakapagsuot ng kasing ganda man lang ng mga bulaklak na nilikha ng Diyos. Ipinapakita lang po dyan na hindi kayang higitan ng anumang kayamanan pwedeng hawakan ng tao sa daigdig na to ang anumang ginawa ng Diyos. Amen.
Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi sa talata po ay 30, Kabanata 6 sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 31, kaya't huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakanin, iinumin o daramtin. Amen? Alam po natin yung mga kakanin, iinumin, daramtin, hindi tayo magkukulang kapag tayo po ay maraming kayamanan, maraming pera. Amen? Kaya natatanaw natin kung ano magagawa ng salapi po sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Pero mga kapatid sa Panginoong Hesus, may sinabi po si Haring Solomon. Ang sabi ni Haring Solomon ay ang ganito: sa kabila ng karangyaan na kanya po na naranasan, na wala siyang ginustong hindi niya nakuha, ang sabi niya, kung wala ang Diyos, walang kasiyahan ang sinuman. Amen? Maliwanag na sinasabi niya, hindi kayang ibigay ng anumang bagay meron sa mundong ito ang tunay na kaligayahan na kailangan ng tao. Amen? At matatanaw natin iyan sa buhay po nung lalaking mayaman na lumapit sa Panginoong Hesus. Na ang sabi ng lalaking mayaman, anong dapat kong gawin para magkamit ng buhay na walang hanggan? At ang sabi po ng ating Panginoong Hesus, ipagbili mo ang lahat mong ari-arian at ipamigay sa mga dukha ang pinagbilhan, bumalik ka at sumunod sa akin. Amen? Bumalik ka at sumunod sa akin. Pero yung tao po nung sandali na yan, malungkot na umalis sa harapan ng Panginoong Hesus. Malungkot, hindi pa. Di ba? Wala namang nawala sa kayamanan niya, di ba? Hindi naman nabawasan yung kayamanan niya. Umalis siya, taglay-taglay niya pa rin yung kayamanan niya. Pero malungkot po siya. Bakit? Kasi natatanaw niya, mayroon po siyang kailangan na hindi kayang ibigay ng kanyang kayamanan. Amen? Kaya hindi niya nararanasan yung lubos na kasiyahan doon sa kanyang kayamanan dahil may hangganan lang ang magagawa ng kayamanan mayroon siya. Hindi lahat ng tunay niyang kailangan, kapatid, na tunay makapagpapaligaya sa kanya ay mabibigay ng kanyang kayamanan. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya yan ang nasabi pa rin ni Haring Solomon sa kanyang buhay, sa kabila na makakamta niya ang lahat na kukuha niya, pero ang sabi niya, kung wala pa rin ang Diyos sa buhay ng tao, walang kasiyahan ang sinuman. Amen? Kaya mapalad po tayo na kung saan dito sa lugar po na pinagdalan sa atin ng Diyos, hindi lang niloob ng Diyos na kumita tayo, kundi makilala pa natin siya. Amen? Makilala po natin at ang pagsasama po ng Diyos ay maranasan natin habang tayo naririto naghahanap buhay, mga kapatid, upang ang bawat isa po sa atin tunay na makamta natin ang tunay na tagumpay. Amen? Dahil wala po dyan sa maari po nating makamtan dito ang tunay na tagumpay sa ating mga pangarap o ginagawang paghihirap po dito, kundi sa tulong na nagmumula sa ating Panginoong Hesukristo. Palakpakan, papurihan natin ang ating Panginoon. Magagawa ng tao. Ang sabi nga, isa pa sa sinabi sa Ebanghelyo San Mateo, Kabanata 16, talata 26, makamtan mo man ang lahat sa daigdig na ito. Amen? Makamtan mo man ang buong daigdig, kung ang magiging katumbas naman ito ay ang iyong buhay, anong maibabayad mo para maibalik sa iyo ang buhay na yan? Ang tinutukoy dyan ng ating Panginoong Hesukristo, kung yung buhay na galing sa Diyos, ang siya namang mawawala sa atin, dahil lang sa mga bagay mayroon sa mundong ito na nais natin makamtan, ang sabi nga, ang pag-ibig sa salapi ay naglalayo sa atin sa pananampalataya. Pag sinabing naglalayo sa atin sa pananampalataya, humihiwalay sa atin sa Diyos. Amen? Kaya yung buhay na may pagkakalob sa atin ng Diyos, hindi natin makakamtan kung wala tayong ugnayan sa Kanya. Yan, sabi po, anong kaya mong kayamanang ibayad para makamtan mo iyan? Amen? Makamtan mo man ang lahat sa daigdig na to, pero kung yung buhay na galing sa Diyos, ang mawawala po sa atin, walang saysay ang anumang mayroon sa mundong ito. Amen? Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo.
Madalas nakikita natin ang magagawa ng tao sa buhay natin. Ang magagawa ng taong mayaman sa buhay natin. Ang magagawa ng taong may kapangyarihan sa buhay po natin. Amen? Nakikita natin kung ano yung pakinabang meron po tayong makukuha po sa kanila. Minsan na lang may mga taong nangangako po sa atin. Amen? Sasabihin sa atin minsan ng ating mga mahal sa buhay, ate, huwag ka mag-alala, tutulungan kita. Amen? Ako magpapaaral sa mga anak mo. Diba? Diba ang sarap ng pangako na yon? Kapag yun ang pangako naririnig mo, diba nabubuhayan ka ng loob? Diba? Minsan kahit nandoon ka sa Pinas, di po ba kapag yung kapatid mo, kamag-anak, mahal mo sa buhay, nasa ibang bansa at nangangako, huwag ka mag-alala, akong bahala dyan sa mga anak mo, paaaralin ko yan. Ikaw sa Pinas, pakuya-kuya-kuy ka lang. Di po ba? Bakit po may sinasandalan ka, may inaasahan ka? Amen? At ang inaasahan natin, yung pangako ng mga tao na alam naman natin, may kakayahan naman gawin. Tuparin yung kanilang pangako. Pero minsan mga kapatid, natatanaw natin kung ano yung kanilang magagawa sa atin, pero hindi natin natatanaw yung hangganan ng magagawa nila sa atin. Amen? Yung hangganan magagawa ng mga bagay, mga salapi na to, anumang taglay natin kayamanan, nakikita natin yung magagawa sa atin, pero hindi natin natatanaw yung hangganan. Amen? Na dapat matanaw natin ito. Kaya minsan may mga tao na panatag buhay mo kasi andyan dyan. May nagbibigay ng pangangailangan mo. Amen? May mga tao kang nasasandalan. Pero ang sabi nga po sa aklat ng Jeremiah, Kabanata 17, talata 5, sabi po dyan, ang buhay ng tao may hangganan. Amen? Kaya huwag kang umasa sa lakas ng taong may hangganan ang buhay. Amen? Minsan yun ang ating natatanaw. Kaya minsan, ano nang nangyayari sa atin, mga kapatid, kapag tayo umasa sa pangako ng tao, kapag yung tao na nangako sa atin ay lumaho, nawawala na rin tayo ng pag-asa. Amen? Nawawala na rin tayo ng pag-asa, yung pag-asang natatanaw natin sa kanila, namamatay na rin. Di po ba? Na minsan inamatay na yung ng mga nangako sa iyo, minsan nawawalan ka ng pag-asa, parang gusto mo na rin sumama. Amen? Di ba? Ganun na lang yung iyak mo kapag nililibing yung pangako mo. Di ba? Kasi minsan, yun ang ating natatanaw. Amen? Minsan, hindi lang yung natatanaw natin yung magagawa ng ibang tao sa atin, natatanaw din natin yung magagawa natin mismo sa ating sarili. Na minsan yung ating nakikita, yung ating sarili, yung magagawa natin, kung anong lakas meron tayo, amen? Kung anong kapangyarihan meron po tayo, kung ano pong kayamanan meron po tayo, mga kapatid, minsan yun ang ating tinatanaw sa buhay po natin. Amen? Pero alam natin na kahit anong yaman meron ka sa daigdig na ito. Amen? Ang sabi po sa aklat po, sabi nga po sa Diyos ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang manangan sa sarili mong karunungan. Pero madalas nakakalimutan natin ng Diyos, mas pinanghahawakan natin yung ating karunungan. Amen. Mas pinanghahawakan natin yung ating lakas, yung ating magagawa po para po sa ating buhay. Mas pinanananganan po natin po yon. Pero yung nakakalimutan po natin, ang sabi po ng Panginoong Jesucristo sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata po 16, talata po ay 33, ang sabi po, sa daigdig na ito, mayroon kayong kapighatian. Pag sinabing kapighatian sa daigdig na ito, hindi naman nangangahulugan, pag ikaw mayaman, wala kang kapighatian. Hindi mo dadanasin ito. Ang isang katotohanan, habang nabubuhay tayo dito sa daigdig na ito, kung anumang kapighatian meron sa daigdig na to, involved ka. Amen. Kasali ka dyan. Bakit? May exempted pa nung panahon ng pandemic, ng COVID? Wala naman eh. Mahirap mayaman na mamatay nung panahon na yan. Amen? Na habang tayo naririto sa daigdig po na ito, minsan anuman ang ating pinangahawakan, pero isa lang ang may katiyakan, hindi kaya hadlangan ng anumang meron ka, lakas, kayamanan na taglay sa buhay mo, ang mga suliranin na pwedeng dumating
sa daigdig na to, sa buhay ng tao. Amen? Wala namang mayaman na hindi nagkakasakit. Nagkakasakit din, di po ba? Minsan yung mahirap nga, hindi tumatagal yung paghihirap, namamatay agad. Yung mayaman, humahaba ang hirap eh. Di po ba? Totoo po yan mga kapatid sa ating Panginoong Hesukristo, na yan po minsan na hindi mahadlangan, na minsan nakatanaw lang tayo sa kung anong magagawa natin, pero hindi natin natatanaw na anumang oras, mayroong mga pangyayari sa mundo nito hindi natin hawak. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Kung nakatanaw tayo sa magagawa ng mga bagay mayroon sa mundong ito, ang isa pang nakikita natin at natatanaw sa buhay natin ay yung magagawa ng kawalan sa buhay ng tao. Amen. Kapag ikaw walang trabaho, ano agad nakikita mo? Walang kita. Amen. Pag ikaw ay walang trabaho, wala kang makikita kasi walang kita. Di po ba? Pag wala kang trabaho, sabihin wala akong pera. Maghihirap ako. Magugutom ako. Amen? Sasabihin minsan, wala akong pinag-aralan, wala akong kinabukasan. Amen? Hindi ako giginhawa, hindi aangat ang buhay ko, alipin na lang ako habang buhay. Amen? Marami tayong natatanaw at nakikita na pwedeng na magagawa ng kawalan sa buhay po natin. Amen? Minsan kapag may sakit ka na, ano na natatanaw mo? Hahaba pa kaya buhay ko? Di ba? Wala ka na, may sakit ka na, hindi ka na makakapagtrabaho. Di po ba? Manghihina ka, mawawalan ka ng lakas. Di ba? Na minsan kapag may sakit ka na, minsan naiisip mo, may magmamahal pa kaya sa akin? Yun ang mahirap doon. Amen? Na minsan nagpakahirap ka para sa kanila, pero nung ikaw na ay nangangailangan, minsan wala na sila. Nangyayari po yan mga kapatid. Kaya nakikita natin yung mga pwedeng ibunga, magagawa, mangyayari sa buhay po natin, minsan sa kalalagayan ng kawalan na ng mga bagay, minsan na tinatangkilik natin sa buhay po natin. Amen? Kung ano yung magiging apekto po nito sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Malakas na papuri po para sa ating Panginoong Hesukristo. Subalit dito po, sinasabi po ni San Pablo dito po sa ating binasa sa pangalawang sulat niya sa Korinto, kabanata po ay kabanata ay 4, talata po 16 hanggang 8, ang sabi po dito ni San Pablo ay hindi kami pinanghihinaan ng loob, bagamat nanghihina ang aming katawang lupa. Patuloy namang lumalakas ang aming espiritu, ang bahagya at panandali, ang kapighatiang dinaranas ko ngayon ay magdudulot ng kaligayahang walang hanggan at walang katulad. Kaya ang paningin namin ay nakapako sa mga bagay na di nakikita, hindi sa nakikita, sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita. Ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Mga kapatid sa Panginoong Hesus, nakikita ni San Pablo kung anong magagawa ng kayamanan sa buhay niya. Nakikita niya rin kung ano yung magagawa ng kahirapan, ng kawalan sa buhay niya. Amen. Subalit nung sandali po na yan, sa gitna ng kahirapan at sa gitna man ng kasaganaan sa buhay po nila mga kapatid, hindi sila na pinanghihinaan ng loob. Bakit po hindi sila pinanghihinaan ng loob? Kasi isa lang ang kanilang inaasahan. Isa lang ang kanilang inaasahan na kung saan tulong para na kung saan sa gitna ng kahirapan at sa gitna po ng kaginhawaan, magawa nila ang kalooban po ng Diyos. Isa lang ang kinaasahan nilang tulong. Hindi yung mga bagay meron sa mundong ito, kundi yung tulong na galing sa ating Diyos. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Malakas na papuri po sa Panginoong Hesus. Ito po yung kanyang sinasabi po rito
sa aklat po, sa sulat niya sa aklat ng Pilipos, kabanata po ay 4 at talata po ay 12. Nais ko po itong pakinggan po natin. Naranasan ko ang maghikahos. Naranasan ko rin ang managana. Natutuhan ko kunang harapin ang anumang katayuan, ang mabusog o magutom, ang kasaganaan o kasalatan. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Anong ipinapakita sa atin ni San Pablo nung sandali po na yan? Dito po, ipinapakita ni San Pablo, hindi siya nagtatagumpay dahil sa kasaganaan meron siya. Amen? Hindi siya nagtatagumpay, si San Pablo, dahil sa hindi siya nagkukulang sa anumang pangangailangan niya. Kundi ang sabi niya diyan, nagtatagumpay siya dahil lang sa tulong na galing sa Diyos. Sa gitna ng kasaganaan sa buhay niya o anumang kapunuan sa buhay niya, sinasabi ni San Pablo, hindi yung mga bagay nito ang nagdadala sa kanya sa tagumpay. Amen. Kundi ang Diyos na nagbibigay sa kanya ng mga bagay na iyan na kanyang pangangailangan. At ang sabi niya, sa gitna ng kasalatan o gutom na kanilang nararanasan, hindi rin siya nagkukulang gawin ang kalooban ng Diyos. Amen? Bakit hindi siya nagkukulang na gawin ang kalooban ng Diyos? Sapagkat ang sabi niya, ang lakas pa rin na taglay niya ay hindi galing sa mga bagay, amen, kundi sa Diyos pa rin na nagbibigay sa kanya ng kalakasan. Purihin po natin ang ating Panginoon. Kaya diyan po natin makikita, anumang pangyayari sa buhay nila, hindi sila pinanghihinaan ng loob, kasi mas natatanaw nila ang magagawa ng Diyos kaysa anumang bagay meron sa daigdig na ito. Mas pinanghahawakan nila, amen, ang pangako o ang salita po ng Diyos na sa oras man na sila'y nangangailangan, hindi sila pababayaan ng ating Panginoong Hesukristo. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Hallelujah! Si Moises, inilabas ang bayang Israel sa Ehipto at para dalhin sa lupang pangako. Dahil yun ang plano po ng Diyos. Dalhin ang bayan pong ito sa lupang pangako, hinango, inilabas sa Ehipto, buhat sa pagiging alipin, sa kahirapan, kaapihan na kanilang nararanasan ng bayang Israel sa Ehipto. Ang Diyos ay isang araw ay niloob ng Diyos na yung plano niya para sa bayang ito na kung saan palayain sila doon at dalhin sa lupang pangako ay isinagawa ito ng Diyos sa pamamagitan ng lingkod niyang si Moises. Nung pangunahan ni Moises ang bayang Israel para na lumabas sa Ehipto, para sila ay makarating sa lupang ipinangako ng Diyos na kung saan ay para na yung buhay na sagana, buhay na kasiya-siya ay kanilang maranasan. Yung sandali na yan, ginamit ng Diyos si Moises. Nung sila'y nasa lugar na wala na silang matatakbuhan, ang tanging madaanan na lang nila para hindi sila abutan ng paraon at ng mga kawal ng paraon, yung sandali na yan, ang tanging daan na lang nila para maligtas ay yung dagat. Dagat. Nung panahon na yan, habang sila naglalakbay, wala naman silang dalang barko. Na para pagdating sa dagat ay may masasakyan sila. Kundi sila po ay naglalakbay ng oras na yan at yung mga kaaway na humahabol sa kanila ay nakasakay sa kabayo. Tiyak aabutan sila. Kaya natatanaw ng bayang Israel na kapag sila naabutan ng paraon ng sandali na yan at ng mga kawal nito, patay po silang lahat. Amen? Kaya nagreklamo sila kay Moises at ang sabi po nila kay Moises, ba't nyo pa kami dinala dito? Kung dito yung dinala nyo kami dito, na kung saan dito na rin lang patayin, ba't nyo pa kami pinagod? Hindi nyo na lang kami hinayaan doon sa Ehipto at doon na lang mamatay. Diba?
Pero si Moises, nung sandali po na yan, isa lang kanyang sinasabi sa mga tao pong ito. Ang sabi niya, wag na kayong magreklamo. Amen? Wag na kayong magreklamo bagkos tanawin nyo na lang, tingnan nyo na lang kung ano ang gagawin ni Yahweh. Amen? Dahil ang sabi niya, ililigtas niya kayo na wala kayong gagawin. Ang natatanaw ni Moises nung sandali na yan, hindi yung natatanaw, hindi yung nakikita ng mga Israelita na pagdating ng paraon at ng mga kawal nito. Kundi ang natatanaw ni Moises ay yung hindi nakikita ng mga Israelita. Amen? At ano yung kanilang hindi nakikita? Ang Diyos. Amen. Ang magagawa ng Diyos sa kanilang buhay. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. At yung hindi nakikita nung sandali na yan, ng mga Israelita nung sandali na yan ay na natatanaw ni Moises na magagawa ng Diyos sa kanilang buhay, yun ang kanilang naranasan. Yun ang nangyari sa buhay nila. Hindi ko alam kung anong natatanaw mo ngayon. Amen. Pero anumang natatanaw mo ngayon, mga kapatid, na magagawa ng Diyos sa buhay mo, mangyayari sa buhay mo. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Ito po'y may isang maiksing patotoo buhat sa lingkod ito ng Diyos. Pakinggan niyo po. Ang lingkod na ito ng Diyos, isang araw ay meron siyang outreach. Pero bago sa umalis ng bahay nila, walang pagkain yung mga anak. Walang maisasaing. Iniwan na walang makakain. Sila mag-asawa, isinama niya yung kanyang asawa sa outreach na iwan yung kanyang mga anak. Nananalangin, umaasa, na buhat doon sa kanyang pupuntahan na gawain, prayer meeting, upang ihatid ang mabuting balita ng ating Panginoon, umaasa siya ng pagpapala buhat sa Diyos. Na yung pagpapala na yon, yun ang kanyang ipapasalubong para sa kanyang mga anak. Umaasa siya sa pagpapala buhat sa Diyos, pagpapalang iuuwi niya para sa kanyang mga anak. Umuwi po sila natapos ang prayer meeting, walang nagbigay ng love offering. Sabihin na lang natin, yung prayer meeting po ay hindi naman masabing malayo o talagang sa ibang lugar na babiyahe ka pa ng malayo. Bumayahe man sila, pero hindi ganon kalayo yung pinuntahan nilang prayer meeting. Kaya matsatsagang lakarin kung sakaling walang pamasahe. Ano? Ayan. Ngayon po, umuwi sila, walang tinanggap na love offering. Na yun ang kanilang inaasahan na pagpapala para maiuwi sa kanilang mga anak. Kaya naglalakad sila mag-asawa. Naglalakad sila mag-asawa pa uwi. Nag-uusap. Nagpapalakasan ng loob. Habang sila ay naglalakad. Na kung saan, hindi tayo pababayaan ng Diyos. May pagpapalang ibibigay sa atin ang Diyos. Makalimutan man tayo ng tao, hindi tayo makakalimutan ng Diyos. Amen? Kaya naglalakad sila. Sa kanilang paglalakad, si brother, medyo tinawag ng kalikasan. Tumabi. Doon sa tumabi, sa medyo talahiban, iihi siya. Nung siya'y umiihi, doon sa madamong bahagi, may talahiban, may nakita siyang supot. May nakita siyang supot doon. Tinitingnan niya, parang malinis naman. Parang hindi naman basura. Kaya nung matapos siya umihi, tiningnan niya.
Nung tingnan niya, ang laman mga grocery. Grocery po yung laman. Sabi niya sa misis niya, may supot dito, may mga laman na grocery po ito. Ang sabi niya, naiwan siguro ng lasing ito. Baka naiwan ito ng lasing, ang sabi niya. Baka may umihi ditong lasing, naiwan niya yung supot niya. Di sila naman kinuha at naghintay, baka may bumalik. Ang sabi niya, 2 oras na sila naghihintay, walang naman bumalik para kunin iyon. Sabi niya, atin talaga ito. Biyaya ito ng Diyos para sa atin. Purihin natin ang ating Panginoon. Na ang sabi niya, makalimutan tayo ng tao. Ang Diyos, hindi tayo lilimutin. Amen? Mga pangyayari na minsan, mga kapatid, parang napakahirap paniwalaan, pero mayroong Diyos na inaasahan. Amen. Na hindi natin nakikita, amen, na ating pangangailangan, mga kapatid, ay mayroong Diyos nating hindi nakikita na kayang magbigay sa atin. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya tuwang-tuwa siya na habang sila naglalakad, naghihintay pa rin siya, baka may makasalubong sila at yun ang nagmamay-ari. Pero nakarating na sa kanila, wala pong kumuha nun. Kaya sabi niya, biyaya talaga ito ng Diyos sa atin. Amen. Biyaya talaga ito ng Diyos sa atin. Mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo, huwag mong tingnan kung ano nangyayari meron sa buhay mo. Huwag mong tingnan minsan yung kawalan mayroon sa buhay mo. Huwag mo tingnan iyan, mga kapatid. Bakos ituon mong paningin mo sa Diyos na ating sinasampalatayanan. Sa Diyos na kung saan may kasiguraduhan ang buhay po natin. Na ang sabi po, ang sino mang manalig sa Kanya ay hindi mabibigo. Tumayo po tayong lahat. Sana yung lingkod na ito makarating dito sa inyo. Hindi ko makalimutan yung patutuo niya na iyan, mga kapatid sa ating Panginoong Kristo. Sapagkat kinikilala ko na yan ay kilos ng Diyos sa buhay ng isang taong naglilingkod sa Kanya. Amen. Yuko po natin ang ating ulo, pikit natin ang ating mga mata. Sagana ang habag ng Diyos, ang sabi ni San Pablo, nagagawa ko ang lahat. Ang tunay na tagumpay sa buhay ng isang lingkod ng Diyos ay wala sa mga bagay, kundi sa Diyos na nagbibigay nito sa atin. Wala sa panahon ng kung saan ng kawalan, kundi maging sa gitna ng kawalan, may Diyos pa rin na handang tumulong sa atin. Kausapin niyo ang Panginoong Jesus. Panginoong Jesus, ako magtitiwala sa biyaya niya't habag. Buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at lumbay. Naroon siya't tumaramay. Ang Panginoo'y tapat kailan. Kung ika'y nanlalamig, wala kang malapitan, para bang ang daigdig sa iyo'y pinapasang.
Diyos ay tapat kailanpaman. Ang kanyang biyaya at habag ay sagana. Sa kanya ka magtiwala. Hindi masasayang ang pagpapagod mo sa lugar na ito. Sa ating pamamalagi sa lugar na ito, huwag mo siyang kalimutan. Huwag mo lang siyang talikuran. Anyayahan mo siya sa buhay mo araw-araw na samahan ka niya. Dahil darating ang oras, ang panahon, anumang mayroon tayo sa buhay natin, hindi yan sapat. Hindi yan makakapuno ng tunay nating pangangailangan. Pero kung siya ang kasama natin, ibulong mo lang sa Kanya ang nais mo. Ibulong mo lang sa Kanya ang kahilingang pangangailangan mo. Isa lang ang laging tugon sa atin ng Panginoong Hesus. Mangyayari ang hinihiling mo. Ibibigay ko ang tulong na kailangan mo. Hindi man tayo karapat-dapat, pero minarapat ng Diyos na tayo'y iligtas. Minarapat ng Panginoong Hesus na tayo'y iligtas para magiging karapat-dapat sa mga pangako niya. Para magiging karapat-dapat sa mga pagpapala na ipinapangako niya. Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit. Sa lugar na ito na aming kinaroroonan, Ikaw ang Diyos na aming tunay na kailangan. Anumang mayroon sa bansa na ito, Diyos, na maaring pakinabang sa aming pagparito, inaasahan namin, O Diyos, na makakamtan namin. Subalit, Panginoong Hesus, kung wala ka, kabiguan ang aming dadanasin. Kung wala ang pagsasama mo, Panginoong Hesus, magkukulang pa rin kami. Dalangin ko, dakilang Ama, sa ngalan ng Panginoong Hesus, huwag mong limutin ang bawat isang lumalapit po sa iyo. Huwag mong limutin ang bawat isang tumatawag sa iyo, dakilang El Shaddai, sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Ikaw ang aming kanlungan. Ikaw ang aming kanlungan. Nagkakaroon kami ng tapang, lakas ng loob dahil alam namin, andiyan kang handang tumulong sa amin. Ano man ang aming suliranin, alam namin may Diyos na kung saan naririyan, hindi kami pababayaan. Kaya Ama, patuloy mo kaming itago sa iyong pag-ibig. Itago, O Diyos, sa iyong kapangyarihan. Dalangin namin ang iyong kamay ang patuloy mong ilaan sa amin sa dako pong ito, upang habang kami namamalagi sa lugar na ito, Diyos, magkaroon kami ng tunay na kapanatagan, tunay na kapayapaan. Yahweh, sa ngalan ng Panginoong Hesus, manahan ka, maghari ka sa buhay namin, at tulad ng iyong pangako, huwag mo kaming iwan, huwag mo kaming pababayaan. Hindi sapat ang aming kikitain sa lugar na ito para matugunan ang pangangailangan ng aming mga mahal sa buhay. Pero ang tulong, O Diyos, na nanggagaling po sa iyo, sapat para matugunan ang lahat ng aming pangangailangan at ng aming mga mahal sa buhay. Punuin mo, Diyos, ang aking mga kapatid at ang kanilang mga mahal sa buhay, araw-araw ng mabubuting bagay na kanilang kailangan. Ipagkaloob mo sa kanila, dakilang Diyos.
ang biyaya ng magandang kalusugan, kalakasan o Diyos, ipagkaloob mo sa kanila habang sila naririto sa bansang ito, Diyos. Habang sila naririto, Ama, naglilingkod sa kanilang pinaglilingkuran, ibiyayaan mo sila magandang kalusugan, kalakasan, dakilang Diyos. Maging ang kanila mga mahal sa buhay, ilayo mo, Diyos, sa kapahamakan, ilayo mo sa kasamaan, ilayo mo sa anumang mabibigat na karamdaman, dakilang El Shaddai, sa ngalan po ng aming Panginoong Jesucristo, nang patuloy magiging payapa ang kanila, O Diyos, puso't isipan habang sila naririto sa lugar na ito, Ama. Salamat, dakilang Diyos naming nasa langit. Patuloy, Ama, na magbuksan mong durungawan ng langit sa dako pong ito at ibuo sa aking mga kapatid ang masaganang pagpapala araw-araw, Ama, na kanilang kailangan. Pagpalain mo maging ang kanilang pinaglilingkuran, na ang kanilang magiging pinaglilingkuran, Amay, patuloy magiging daan upang ang pagpapala mo ay dumaloy sa kanilang buhay. Salamat, dakilang Diyos namin nasa langit. Buklurin mo kami ng iisang Espiritu, Ama, ang Friday Group, dakilang Diyos. Buklurin mo kami ng iyong pag-ibig at sa mga kamay na to ng aking mga kapatid, Ama, patuloy amang kapangyarihan mo padaluyin upang anumang gagawin ng mga kamay na ito, Ama, ay patuloy magtatagumpay. At sa mga kamay na yan, O Diyos, may padama namin ang pagmamahal mo sa sino paman. Salamat po, dakilang El Shaddai, sa iyong kapurihan, sa lahat, O Diyos, ng kabutihang ginagawa mo sa amin at sa patuloy pang gagawin, at salamat sa pagtugon mo ngayon sa dalangin ng bawat isa. Salamat, dakilang El Shaddai. Taas natin lahat ng ating prayer request. Dakilang Diyos, nananalig kami. Limutin man kami ng tao, anumang ginawa naming mabuti, pero ikaw hindi mo kami kalilimutan. Buhat sa kayamanan mo, Amang hindi nauubos, sinihiling ko ngayon, ipagkaloob mo sa aking mga kapatid ang lahat ng kahilingan na kanilang itinataas, dakilang Diyos. Ipagkaloob mo ang tagumpay sa kanilang mga pangarap para sa kanilang mga mahal sa buhay, Ama, sa ngalan ng Panginoong Hesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Papurihan at pasalamatan natin ang ating dakilang El Shaddai. Patuloy kayong samahan ng Diyos at pagpalain sa lahat ng inyong gagawin. Salamat sa Diyos na tapat. Salamat sa Kanyang bigap. Salamat, ibinigay niya si Jesus Cristo. Salamat sa Diyos na tapat. Salamat sa Kanyang bigap. Salamat, ibinigay niya si Jesus Cristo. At ngayon, ang mahinay na lakas, ang lukha ay mayaman, lang dahil sa pananawa ng Diyos. At ngayon, ang mahinay na lakas, ang lukha ay mayaman, lang dahil sa pananawa ng Diyos. Salamat, salamat. Mga kapatid, ating pong dasalin ang Salmo 21, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Siya naghahangad ang kupkup ng kataas-taasan at nanatili sa kalingan niya makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon mo o kantahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos ang tayong kong pinagkatiwalaan. Ikaw ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang balabay na pakpak. Sa kalinga niya natitiyak mo na ikaw ang ligtas. Iingatan niya ipagsasanggalang pagkat siya ay tapat. Pagsapit ng gabi,
Di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawin biglaang pagluso pagsapit ng araw. Ni sa ano pa man darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at tiyak mong di ka maano. Ika'y magmamasid at sa panood iyong magmamasdan. Iyong masasama ay makikita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ay iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong pag-iingat sa iyong kataas-taasan. Di mo aabuti na ika'y mapahamak at walang daratan, kahit anong uring paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya maraming anghel silang susubaybay. Kahit saan dako, ika'y maparoon tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay itatayo ka silang magtataas, na hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo mga leyon, ahas na mabagsik, di ka maaano sa mga serbiyenteng leyon mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking niligtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sino man tangong ako'y kikinanlin. Pag sila'y tumawag, lagi handa ko na sila'y pakinggan. Aking sasamahan kung may hilahil ay sasaklolohan. Aking ililigtas ang bawat isa'y pararangalan. Sila'y bibigyan ko ng habang buhay at nanatili na tatakbuhin niya'y kaligtasan. Maaring ipinig ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ko ng mga balang upang salantain ang lupain nito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot, ngunit sa sandali ang bayan na ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako talikdan ng kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganahan. Ito ang mga salita ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama ng Anak ng Espiritu. Amen. God bless us all. See you next Friday. See you tomorrow sa Saigon Sacred Heart Church.